words for today is all about Genesis 39:9-10. So, enjoy now, regret later. Yan yung topic natin for today. So, napakaganda ng verse po natin today. Kasi, talagang itong moment na to, ang daming temptation talaga. So, anatomy of sin and temptation. So, salamat sa Panginoon kasi sa Bible, maraming talakayan patungkol sa sin and temptation at para tayong matuto. So, ngayon pag-aaralan natin is all about yung sa story ni Joseph nung tinukso siya ng asawa ni Potiphar. So, sabi dito na chapter 39:10, nag-usap si Joseph tsaka yung asawa ni Potiphar. Yung asawa kasi ni Potiphar, lagi niyang tinutukso si Joseph. So, maybe that time, sobrang attractive, maganda. Kumbaga parang napaka-precious nung asawa ni Potiphar na ang yayamanin, ang ganda-ganda. We don't have any idea. Pero yung asawa kapag asawa ka ng hari, sobrang ganda mo, di ba? Now, dahil lagi siyang tinutukso ng asawa ni Potiphar si Joseph. So, nag-usap sila dito sa verse na to. No one is greater in this house than I am. My master has been withheld nothing from me except you. So, ako yung ginawang pinaka-pinuno, pinaka-head ng tahanan na to. Kumbaga, ibinenta si Joseph sa mga Israelites ng kanyang mga kapatid. And, dito, naging alipin siya. Nakita ni Potiphar na si Joseph pinagpapala ng Panginoon, nakasama si Yahweh. So, lahat ng ginagawa ni Joseph nagtagumpay. Kumbaga, nagkaroon siya ng mataas na posisyon dun sa tahanan na yon. So, sabi ni Joseph, I am in charge all over everything. Mataas yung posisyon ko, pwede kong lahat gawin, pero meron akong boundary. So, my master has withheld nothing except of you. So, parang sabi niya doon sa asawa ni Potiphar, hindi kita pwedeng galawin because you are his wife. Paano magagawa yung ganitong kasamaan at kasalanan sa harapan ng Diyos? And those she spoke to Joseph the after. So, araw-araw, tinutukso si Joseph ng asawa ni Potiphar. Kumbaga parang, sabi dito, walang sino man dakila kaysa sa akin sa bayan to. Walang anumang bagay ang pinagkait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga magagawa napakalaking kasalanan natin sa Diyos? Kahit na nakikiusap siya kay Joseph araw-araw, kumbaga parang ganun katindi yung temptation nung asawa ni Potiphar. So, everyday. Pero sinasabi, hindi pumayag si Joseph o makisama or sumiping sa asawa ni Potiphar. So, napakatinding tukso na pinagdaanan ni Joseph, diba? So, first teaching for today is temptation offers temporary pleasure. Yung tukso, nag-offer siya ng panandaliang aliw. Panandaliang kasiyahan. Temporary pleasure. So, temporary enjoyment. Pero consequences nun, pang matagalan. So, kumbaga, temporary pleasure with lasting consequences. Kumbaga, para enjoy now, then regret later. So, kung magpahulog ka sa tukso, enjoy mo ngayon, pero later you will regret. Then, surely, kung si Joseph tinanggal niya yung alak ni Potiphar, yung alak ni asawa ni Potiphar, kumbaga parang pang matagalang regret. So, ang primary sin is hindi siya nagkasala sa amo niya lang or nagkasala siya sa asawa ni Potiphar. Primarily, nagkasala siya sa Diyos. At yung Diyos, di ba hindi tayo paprotektahan ng ating Panginoon? Hindi tayo konsintihin ng ating Panginoon sa kasalanan gawa natin. And sa story ni Joseph is, kung nagpatuso siya sa asawa ni Potiphar, pwedeng in-injure niya yung momentarily. Yung moment na, alam mo yung tukso, pwede niya enjoy yun, pero hindi niya ginawa. Mas pinili niyang
wag. Kasi, temporary pleasure, for sure, he will regret later. At yung asawa ni Joseph is a story ng tagumpay na alam natin, kumbaga pa, maraming tuksong dumarating sa buhay natin. Ako, aminado ako dyan. So, kapag tukso, galing sa Diablo, galing sa kasamaan, and you will enjoy it for a time. Pero for sure, pagsisihin mo, gaano nakarami yung mga mag-asawa or isang tao mag-asawa na nahulog sa tukso. Pumasok sa prostitute, pumasok sa kapitbahay, lalo na reality. Mga nag-abroad, tapos sa abroad, nagkaroon ng babae sa abroad, gano'n, nagkaroon ng lalaki sa abroad. Meron kang asawa sa Pilipinas, diba? Gaano karami na mga pinag-enjoy ang matinding panahon sa temporary pleasure, then ang consequences is wasakan yung pamilya. So, pag dumating ang tukso sa ating, isipin natin temporary lang yan. Pero ang consequences nun, pang matagalan. So, just remember, enjoy now, regret later. Huwag tayong magpatihulog sa tukso. At sa halip, hingin natin yung biyaya ng Diyos para mapagtagampayan natin lahat ng tukso sa buhay natin. Temptation takes us away from God's favor and protection. Ang goal ng temptation is alisin tayo sa tamang direksyon. And temptation makes makes people regret kapag parang ano ba sinabi dito, yung temptation makes poison. It create poison sa buhay natin at huwag natin hayaan yun. Hope this verse you will learn a lot. Thank you everyone and God bless.